Ang pangatlong aircraft carrier ng US ang dumating sa gitnang silangan na nagdadala ng libo-libong higit pang mga tropang Amerikano at dose-dosenang mga advanced na fighter jet sa riyon, partikular sa bungad ng Strait of Hormuz. Ang USS George W. Bush ay bumasok sa tubig malapit sa Iran pagkatapos ng isang linggong kaguluhan sa Strait of Hormuz na walang sinyalis ng usapang pangkapayapaan na nagpapatuloy. Ang US Central Command na nangakasiwa sa mga operasyong militar sa gitnang silangan ay nagpost na larawan sa X ng carrier strike kasama ang deck nito na puno ng mga eroplanong pagdigma, kabilang na ang mga highly sophisticated na F-35 Lightning Strike aircraft. Sinabi nito noong April 23, ang strike group ay naglalayag sa Indian Ocean. Ang USS George H.W. Bush Strike Group ay binubuo ng halos 5,000 sailors, sinabi ng US Navy. Kabilang dito ang flagship carrier na kasama ng siyam na aircraft squadrons. Ang USS George H.W. Bush ay sinamahan din ng Arleigh Burke class na destroyer na USS Ross, USS Donald Cook at USS Mason. Inilalarawan ng US ang Arleigh Burke class destroyer bilang backbone ng surface fleet na Navy na disenyo upang magbigay ng mga kakayahan sa misyon tulad ng anti-aircraft, anti-surface at anti-submarine warfare. Ang USS carrier na George H.W. Bush ay sumali sa mga carrier na USS Gerald R. Ford at USS Abraham Lincoln. Ang USS Gerald R. Ford, ang pinakamalaking carrier na sasakyang pangipapawid sa mundo, ay tumatakbo sa Red Sea pagkatapos ng isang stint sa Croatia na sumasailalim sa pagkukumpuni dulot ng nasunog sa Lodri Rome noong nakaraang buwan. Ang USS Gerald R. Ford ay nakatakdang ng record para sa pinakamahabang US aircraft carrier deployment mula noong Vietnam War na lumampas sa 300 days na dagat. Bago ang pagdating ng USS George H.W. Bush, mayroong hindi bababa sa 21 mga Navy warships at higit sa 6,500 na mga sailors at marines na nasa riyon. Ayon ito sa datos mula sa United States Naval Institute o USNI, isang independent asosasyong militar, at ayon sa huling balita, halos nasa 90% na ng Strait of Hormuz ang halos kontrolado na ng US. Ang Amerika ay mahigit kumulang ay may 40% na kapasidad ng hukbong dagat nito na tumatakbo sa diktang silangan. Hindi agad malinaw kung ano ang maaaring pag-utos na USS George H.W. Bush nang bubunyag na lumipad ang barko sa gitnang silangan, at isa sa mga prioridad nito ay hindi na sasantuin ang mga barko at sasakyang pangimpapawid ng Iran sa oras na madetect ito sa loob ng 30 kilometers radius square nito. Ngunit, maraming barkong padigma ng US sa gitnang silangan ang naiulat na natasang ipatupad ang utos ni US President Donald Trump na i-block ang mga barko sa mga daungan ng Iran sa Strait of Hormuz. Napanatili ng Iran ang sarili nitong blockade sa Strait, isang pangunahing ruta na nagpapadala ayon ito sa Iran Navy sa loob ng halos 2 buwan na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya sa buong mundo. Bago ang digmaan, humigit kumulang 1/5 bahagi ng langis at liquefied natural gas export sa mundo ang dumaloy sa kritikal na daluyan ng tubig. Nangako ang Iran na panatiling sarado ang kipot sa lahat maliban sa isang patak ng mga inaprobahang sasakyang pandagat hanggat hinaharang ng US Navy. Ang mga daungan nito, tinatanggal ang mga kailingan mula kay President Trump na muling buksan ang Hormuz at isuko ang pinayamang uranium nito.